The appeal chamber, by majority, has rejected all 4 grounds of appeal. The defense request for the immediate and unconditional release of Mr. Duterte is moot. Nitong April 22, nanindigan ng International Criminal Court o ICC na may jurisdiction ito sa kasong Crimes Against Humanity ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ibinasura ng korte ang apila ng kampo ni Duterte na kumukwestiyon sa jurisdiction nito dahil hindi na miyembro ng ICC ang Pilipinas. Ayon naman sa lead defense counsel ni Duterte na si Attorney Nicholas Kaufman, hindi na siya nagulat sa naging desisyon na ito ng ICC. Una na kasing ibinasura ng ICC noong October 2025 ang kanilang hamon sa jurisdiction sa kanyang kaso. Bakit nga ba sinasabing may jurisdiction ng ICC sa kaso ni Duterte? Nagkabisa ang Rome Statute ng ICC sa Pilipinas noong November 1, 2011. Noong March 14, 2018, inanunsyo ni Duterte ang withdrawal ng Pilipinas mula sa ICC. Naging opisyal ang pagkalas ng bansa rito noong March 17, 2019. Ayon sa Rome Statute, sakop ng jurisdiction ng ICC ang mga krimen na ginawa simula July 1, 2002 o kung kailan nagsimulang maging state party ang isang bansa. State party ang tawag sa mga bansang miyembro ng ICC. Maaaring magkaroon ng jurisdiction ng ICC sa mga krimen na genocide, crimes against humanity, war crimes at crime of aggression kung ang mga ito ay ginawa ng isang mamamayan ng state party, ginawa sa loob ng teritoryo ng state party, at ginawa sa isang estado na tinanggap ang jurisdiction ng ICC. Itinatakda rin ng Article 127 ng Rome Statute na kahit kumalas na ang isang bansa sa ICC, hindi pa rin ito absuelto sa mga obligasyon nito noong kabilang pa ito sa state parties. Binigyang diin din ito sa desisyong inilabas ng ICC nitong April 22. The state's right to withdraw from the statute would not be effective if the court were able to exercise jurisdiction indefinitely, despite the state no longer being a party. Ayon sa ICC, ang sakop ng investigasyon sa mga krimeng ibinibintang kay Duterte ay mula November 1, 2011 hanggang March 16, 2019. Panahon na state party pa ng ICC ang Pilipinas. Kabilang dito ang umano'y mga pagpatay ng Davao Death Squad noong mayor pa ng Davao City si Duterte, hanggang sa kanyang war on drugs campaign noong siya ay maging presidente. Samantala, hindi naman sakop ng jurisdiction ng ICC ang mga krimeng naganap bago maging state party ang Pilipinas at pagkatapos nitong kumalas. The former President Rodrigo Duterte. Sa legal challenge na inihain ng kampo ni Duterte sa ICC noong October 2025, ipinunto ng kanyang defense team na hindi full-fledged investigation ang nasimula ng korte noong state party pa ang Pilipinas. Nagsimula umano ang formal na investigasyon noong 2021, 2 taon matapos kumalas ang bansa sa ICC. Kaya nanindigan silang walang basihan ang jurisdiction ng korte sa kaso ni Duterte. Pero sagot ng ICC, February 2018 pa nagsimula ang preliminary examination ni former ICC prosecutor Fatou Bensouda noong state party pa ang bansa. Noong 2021, naglabas din ng desisyon ang Korte Suprema sa jurisdiction ng ICC. Ayon dito, mayroon pa ring obligasyon ng Pilipinas na makipagtulungan sa mga investigasyon ng ICC sa kabila ng paggalas ng bansa. Nitong March 10, nanindigan naman ang Malacanang na hindi pa muling sasali ang Pilipinas sa ICC.